Good morning guys! Welcome back to my channel. This is Andrew again. And for today's video, bibigyan ko lang kayo ng update. Alam ko medyo matagal na ako hindi nakakapag-upload. Sobrang busy lang, no? Maraming mga ginagawa. So hindi ko na papatagalin, no? Meron akong ipapakita sa inyo. Kumuha tayo ng bagong motor last week lang. At walang iba kundi ang yon Honda ADV 160 2023 model. And of course, maraming salamat Motor Trade Nationwide Corporation. Sa kanila ko nakuha yung unit, no. And for today nga pala, bine-break in ko itong motor. Andito na ako ngayon sa Pililla, Rizal. Yan. Shoutout nga pala sa Motor Trade Pililla, Rizal. Ngayon ako nakapunta dito. So from Caloocan, umalis ako ng 6:30 ng umaga. And ngayon ang oras ay 8:10. So isa't kalahating oras from Caloocan to Pililla, Rizal. Relax riding lang kasi nga bine-break in pa natin to . So papakita ko lang sa inyo. Yan, Honda ADV 160. Ito yung left side nya. Ito naman yung front. Ayan, medyo maputik kasi lately nag-uulan since last week. This is the right side. And this is the rear. Ayan, so meron na tayong registration. Ito naman yung panel nya. Ayan. So for today, bibigyan ko lang kayo ng first impression ride and kung ano yung mga napansin ko dito sa motor na to, no. So after 12 years, pinalitan ko na yung scooter ko na SIM SYM Jet 4 125. Itong pinalit ko ngayon, 2023 Honda ADV 160. I think this is the best scooter in the market today and for the years to come, no. For me, personally, not because I bought this one, but upon reviews, and of course it's Honda is Honda, alam nyo na. Showa shocks, okay siya. So yan, ngayon magmamarilaki loop tayo. Dito ako sa Pililla, Rizal. Iikot tayo ng Real Fami Laguna, Real Quezon, papanik ng Marilake, paikot ulit hanggang sa makauwi. So yun guys, update ko na lang kayo ulit. Okay, so continuation nung sinasabi ko kanina, no. At the moment nandito tayo ngayon sa Pililla, Rizal, no. Itong twisties ng Pililla. Ito yung back door kung tawagin. Ang tagos na ito, Real Fami, Real Quezon, yung may dagat sa right side. So again, ang ride natin ngayon is break-in ride ng Honda ADV 160. So currently meron tong check natin. Mula nung kinuha ko siya last Saturday, today is Saturday, no, sakto 7 days. Meron na siyang 167 kilometers. So ang odometer niya is 167 kilometers na, no. Average fuel consumption ko is around 41 kilometers per liter. Break-in period pa yan, So talagang matipid nga naman siya. Power to weight ratio, mukhang sa tingin ko mukhang okay naman. Oy, nalaglag. Sana okay lang yung sakay. Well anyway, ayun, as I was saying, no, 41 kilometers per liter ang average fuel consumption ng Honda ADV 160 ko in break-in period. Hopefully mas gumanda pa yung fuel mileage niya after 1,000 kilometers, no, pagka na break-in na siya ng maayos. So during break-in, ginagawa ko? Yung normal riding lang.
paminsan-minsan syempre hahatawan mo rin, kukuhanin mo rin yung top speed. Tapos balik ka sa average, no? 60, 80, 100, 105, 110, baba ulit ng 80, 60, 90, 70. So lalaro-laruin mo lang. So ngayon kaya lang masarap mag break in dito sa Marilake, no? Kasi syempre may patag, merong ahon, and of course yung pinakagusto ng mga riders is, which is yung twisties. So sana lang wag umulan today. Isang linggo nang nag-uulan eh. Yan, no? First impression, unang-una nung sinakyan ko siya, ang gaang, nagagaanan ako sa kanya. Pati yung handling niya, very flickable siya. Ang dali niyang iliko. Ayan, no? Ang gaang ng manibela niya. Pagka pinush mo yung kaliwa, oh, ayun, no? Madali siyang sumunod sa gusto mo. So kumbaga, control na control mo tong motor na to. Yun ang masarap dito sa motor na to. Ano pa ba? Maganda yung handling niya. Tapos yung fuel mileage niya, nasabi ko naman na 41 kilometers per liter. Tapos napaka-relax ng ng motor na to. Yung riding comfort, ibang klase. Unang-una, no, yung suspension kasi nito sa likod, yung shocks nito is Showa. Alam nyo naman na ang Showa shocks is ginagamit yan sa mga big bikes, Öhlins and Showa. Pero ito naka-Showa, no. Yung CB400 Super 4 ko naka-Showa yon. Kaya alam ko na yung expected ko na kung ano man yung ganda ng suspension nito. Pero mas syempre, since 2023 model to, mas maganda ngayon yung nito, yung bounce. Ang ganda ng laro ng shocks niya. Yung sa harap, malambot yung bounce niya. Tapos yung sa likod, matagtag. Lalo na pagka mag-isa ka, yan, medyo matagtag. Pero pagka naman dalawa kayo, okay naman, naglalaro naman siya, nagbabounce naman siya ng maayos. Ano pa ba? Lahat to all LEDs na siya. Headlight, taillight, turn signals, left and right, lahat LED na. Tapos ang isa sa mga nagustuhan ko din dito, no, yung panel gauge niya. Etong panel gauge, nandito na lahat ng information. Makikita mo na lahat ng information dito. Yung tachometer, tapos yung speedometer, time, fuel gauge, meron ding air temperature, kung ano yung temperature ng hangin sa labas, no? Tulad niyan ngayon, nandito tayo sa medyo malamig na area kasi ayun, parang uulan pa nga, tapos mahangin. Nasa 29 degrees siya yung air temp niya. And then yung average fuel consumption lumalabas din dyan. Pwede mo siyang iset trip A and trip B. Tapos sa bandang baba lalabas naman doon yung yung HSTC, tapos yung odometer, yung total odometer na tinakbo na ng motor mo since binili mo siya. Yan. And then braking, yan, yung braking, masasabi ko superb yung braking ng Honda talaga. Specifically dito sa sa ADV 160. Yung harap nga pala nito, guys, naka ABS, anti-lock braking system kung tawagin. Yun yung pag bigla kang namreno sa harap, hindi maglalak yung gulong mo. So intermittent yung yung pag-brake mo. So ang result nun, hindi maglalak yung gulong mo, maiiwasan mo ngayong kumalat or sumemplang. Yung likod naman niya, non-ABS, disc brake lang siya, pero malakas naman yung yung rear. Siyempre, disc brake front and rear malakas. Pero sa price point niya, no, na kasi mahal siya nasa 100, almost 170 siya Sana lang
ang ginawa ng Honda, front and back, ginawa na nila sanang ABS. Although kasi ito, since adventure scooter siya, siguro kaya hindi nila ginawang ABS yung likod para napapaspin mo, no, sa mga sa mga yung mga grupo ng ADV to, sakto. Shout out sa inyo, grupo ng ADV. Yan, mukhang lang sila, mukhang nagmarilakilop din sila. Well, anyway, eto medyo mahamog na, no? Parang uulan na, pero wag naman sana, para ma-enjoy natin yung yung twisties. Although may kapote naman, kaso nakakatamad di ba? Alam niyo naman, pag nagra-ride kayo, nakakatamad talaga magkapote. Ayun, as I was saying, yung brakes niya, harap, ABS, okay na okay, malakas ang stopping power. Yung likod, malakas din ang stopping power niya since naka disc brake naman siya. Pero yun nga, no, sana lang ang ginawa ng Honda, ginawa na nila sanang ABS, pero yun nga, since hindi nga po pwede, no, or baka talagang hindi nila ginawa dahil nga adventure scooter siya, pwede mo siyang gamitin kahit papano pang off-road, yung mga light trail lang, yung mga light lang, hindi naman yung talagang off-road na pangdigmaan, yung mga light light trail lang kung tawagin. Ayan, tapos ayun, dali niyang iliko. Siya, very flickable siya. Ayun, ang gaang, nagagaanan ako sa kanya. Although marami na rin naman tayong nasubukang mga scooter, alam nyo na kung bakit ito ang binili ko. So yun, yung brakes, okay na okay yung brakes talaga, panalo. Ano pa ba? Yung height niya, kasi I'm 5'10", so flat-footed talaga ako dito, no? Medyo matangkad naman ako so kahit sa mga big bikes, hindi naman ako nagwo-worry. Africa Twin nga, halos flat-footed ako Ito guys, tignan nyo, ang ganda ng view. Ayan, ganda ng view. Good. Yan, suspension, very good. Braking, very good. Handling, ang sarap. Sarap ng handling niya. Ang daling iliko. Ayun, Tsaka syempre, Honda is Honda. Ayun, I love Mabitak. Welcome, Mark. Wala akong nararamdaman na pagod mula sa bahay, no? Ang napansin ko lang sa kanya, medyo natitigasan ako sa upuan, sa seat. Nasanay kasi ako dun sa Jet 4 ko na ang kapal ng foam. Napakalambot talaga nun. Ito medyo stiff. Siguro ewan ko kasi sabi nila yung lumang ADV daw, yung 150, parang nagka-crack ata yung plastic niya sa upuan. So baka yun yung reason kung bakit tinagasan nila ng konti. Hindi naman siya sobrang tigas, no, pero hindi lang siya ganong kalambutan kung ikukumpara mo sa ibang scooters. Pero madali namang gawa ng paraan yun. Bili ka lang ng seat cushion, o yung mga net, seat net, yung mga nilalagay sa upuan, para yung net na itim, para dagdag comfort, lambot. Marami namang, so hindi naman siya major issue. Lang siya, minor issue lang siya. Ayan, may built-in hazard na nga rin pala to, no? Pwede ka mag-hazard. Ito, ayan, no? Pag pinindot mo siya, ayan, nag-hazard. Ito, tong right na to. Tapos ito yung idling stop system niya, ISS ng Honda. Yung pag inon mo siya, tapos huminto ka, after 5 seconds mamamatay yung makina mo, and then hindi mo na kailangan i-start yung motor. Bigyan mo lang siya ng gasolina, mag-i-start na yung makina. Ayun, sa left handlebar naman makikita natin yung high and low switch. Tapos andito ngayon yung busina niya. Alam niyo naman ng Honda, pinauso to ang busina nasa gitna tapos nasa baba yung niya, yung turn indicators niya, left and right. I'm getting used to it pa. Medyo kinakapa ko pa siya. Minsan nagkakamali pa rin ako Ang busina ko, eto napipindot ko
Kasi yung Super 4 ko, ito talaga. Tapos yung dati kong motor, tsaka ibang mga motor, ito naman talaga ang busina, itong nasa pinakababa eh. So ginawa lang ni Honda yung gitna. Okay din naman siya. Kapantay ngayon yung busina tsaka yung hazard switch dito. Isang diretso siya oh. Kailangan lang medyo masanay ka. Yun. So balikan ko kaya mamaya guys. Update ko ulit kayo. Okay guys, time check 11:20 in the morning. Tanghalian na. Andito tayo ngayon sa kahabaan ng Real Fami Laguna. Ito yung baba ng Marilake. Ano to? Real, Quezon. Ito na yung beach front. Etong nasa right side. Yan yung dagat ng Real, Quezon. So far, so good. Excellent yung yung motor. Masarap talaga dalhin. Malakas ang power. 4 valves, matipid sa gas. Average ko ngayon 42.3 kilometers per liter. Nagpagas na nga pala ako kanina dito sa Petron Fami. 5 liters mahigit din yung kinarga ko kasi wala nang gasolinahan dito eh. So ang tutumbukin natin ngayon, ito yung Marcos Highway endpoint. Parang meron siyang poste, highway marker. So maya maya lang konti nandun na tayo. So yun, ito yung hindi masyadong nakikita ng ng mga nagra-ride sa Marilake kasi nga medyo malayo na. Bababa ka talaga ng Sierra, dedire-diretso mo yung Sierra Madre, dulong dulo. Jariel Peak, dire-diretso pa, malayo pa. Pagbaba mo, yun yung Marcos Highway endpoint, yung sinasabi kong may poste. Tapos kanan kayo, ito yung kakalabasan nyo. Kung clockwise ang gagawin nyo. Ang ginawa ko kasi counterclockwise eh. Dito ako nagsimula sa sa Cainta, tapos Morong, Teresa, yan, paikot counterclockwise. So yun, update ko ulit kayo mamaya pagka nandun na tayo sa may highway endpoint, kasi ito puro stretch lang naman to. So ganito lang naman to, isang diretsong daan, paliko-liko, kaliwat kanan, yan, mga puno. Tapos yung right side, beach, Real Quezon Beach. Yan, masarap din yung twisties dito. Ayan o, welcome 97 Poblacion 1, Real Quezon. So officially nandito na tayo sa Real Quezon. Ayun guys, balikan ko ulit kayo maya maya. Okay guys, ito na tayo approaching na tayo dito sa Marcos Highway endpoint. Ito yung endpoint. Pag kumaliwa ka dito, papanik na to ng Marilake. So paano tayo magpipicture? Ayan yun guys. Ito yung pinakadulo ng Marcos Highway endpoint. Kita nyo, wala nang masyadong tao. Walang masyadong sasakyan dito kasi nga dulo na to eh. Hindi ko lang alam kung may bumabiyahe ditong jeep. Ayan, dulo kasi to eh, dulo na to eh. So pagka binaba mo yung Jariel Peak, diretso mo siya. Pagka dulong-dulo nun, eto. Ayan, so ngayon naman, paakyat tayo ng Marilake. Pero sa backdoor. Counterclockwise naman tayo. So in short, kumbaga mauuna tayo sa sa Jariels bago mag Big C, mag Devil's Corner. So yun, time check 11:44 in the morning, tanghaling tapat, mainit pero mahangin naman, buti na lang. Bagay, mas okay na to kaysa sa umuulan. At least medyo makakapag-enjoy ka pa. Update ulit mamaya guys, malayo-layo pa to. Alright, time check 2:09 in the afternoon. So continuation lang to ng video ko kanina nandito na tayo ngayon sa, nakalagpas na ako ng Jariel Peak. As I was saying first impression,
very very satisfied ako sa purchase ko na to. Alam nyo naman, ang Honda ADV 160 ay hindi siya mura. Hindi siya basta-basta mo pwedeng labasan ng pera. Kasi sa halagang 170, may makukuha ka ng second hand na big bike nun. Meron ka na makukuha ng mga second hand na 4 wheels. Pero syempre, kung ano talaga yung gusto mo, go for it. Yun, just to summarize, no? Unang-una, yung power niya, power delivery niya, very very satisfied naman ako. Malakas siya sa unat. Ang alam ko kasi 19 grams ang bola nito, so medyo mabigat siya. Kung mga uphill, siguro kailangan maggaang ng bola. Siguro 15 to 17 siguro, kaso baka masyado nang mahiyaw yun. Tsaka baka wala ng dulo yun, puro arangkada na lang. So power delivery, approve. Next is yung handling niya. As I was saying earlier, ayos na ayos yung handling niya. Napaka smooth, napaka nimble, ang dali niyang iliko, ang dali niyang very flickable siya, left and right, ang dali niyang iliko. Talagang wala kang masasabi sa handling. Suspension, okay yung suspension niya sa harap, okay na okay yung suspension na sa harap. Yung likod medyo matagtag lang, pero pagka may back ride ka naman, pagkasama mo naman si OBR, okay na okay yung Showa shocks. Like what I said earlier, Showa shocks is being used sa mga big bikes din. So kaya ganito rin ang presyo nito, dahil sa suspension niya naka Showa na. Next, braking power, malakas ang brake niya. Siyempre, front and rear, naka disc brake na siya. Yung front niya ABS, so wala nang skidding, di ka mag-i-skid. Yun nga lang, yung likod wala siyang ABS, pero manageable naman, kayang-kaya naman. At least may preno ka sa harap na ABS. Actually kasi ako, pagka namemreno ako, halos harap lang ginagamit ko eh. Bihirang-bihira ako mamreno sa likod eh. So wala naman akong issue doon. Ano pa ba? Yung compartment, ayan, 30 liters compartment. Ang laki ng compartment nito, kasya ang sanggol. Ang laki ng compartment niya. So kung marami kayong bitbit pa uwi, yan, pwede. And then I'm planning also to put a 40 liter top box dito. Namimili lang ako kung Shad or GV na 40 liters. Shad user ako for 12 years. Yung SH33, wala akong masabi doon, waterproof. Hanggang ngayon buo pa. Kaso hindi kasi bagay dito yung 33 eh. Mas gusto ko yung medyo kwadrado. So baka yung SH40 cargo ang ilagay ko ng Shad, or yung GV Antarctica ng GV, yung 42 liters nila, square din yun, square type din. Ayun, ano pa ba? Yung mga buttons okay naman. Etong horn and yung turn indicator, medyo kinakabisado ko pa dahil nasanay ako sa baba, pero madali naman. Madali na, medyo kabisado ko na rin naman. Minsan medyo nalilito lang ako, pero hindi naman siya issue. Ano pa ba? Ayan, speaking, average consumption ko 42.3 kilometers to a liter. Break-in period pa to ha. Kaya gusto ko sana makita yung fuel range niya pag naabot na natin yung 1,000 kilometers. Kasi ano na siya eh, kahit pa paano na break in na yung mga internal parts ng motor. So I hope umabot to ng mga 45 or 50 kung kaya, pero mukhang imposible kasi 4 valves. Pero sa 42, pumata ka lang ng 40 kilometers per liter, ano na eh, panalong ano dun eh. Yun ang kagandahan ng fuel injected talaga. Iba talaga ang mga fuel injected na ngayon, iba na yung technology talaga nila. Ano pa ba? Yun lang naman yung masasabi ko. Overall, I'm very very satisfied on my purchase dito sa Honda ADV 160. Ayos na ayos siya. So abangan nyo guys, marami akong mga adventure rides na gagawin.
Bala kong mag Cordillera eh. Ikot tayo ng Cordillera para naman ma-enjoy natin. So time check 2:15 as of now. 297 kilometers na ang tinatakbo nitong motor since my purchase last week. Ayun guys, yun lang. Kung meron kayong chance na makabili ng Honda ADV 160, kumuha kayo. Pero syempre hindi naman to talaga para sa lahat. Syempre check nyo din syempre yung budget. Hindi rin kasi biro yung ano eh, yung presyo nito. Mahal din naman talaga siya. Pero I'm saying talagang ano, sulit na sulit yung ibabayad mo rito. Mapa cash man or installment, okay, panalong panalo. Honda is Honda. So yun guys, update ko na lang ulit kayo next time. Maraming salamat sa panonood. Kung umabot ka dito, like, share, subscribe. Pag nga pala guys, pag kailangan nyo ng motor or pag kailangan, kung may mga companies kayo na kakilalang naghahanap ng motorcycle fleet, maramihan, 5 units, 10 units, 20 units, 50 units, 100 units, 1,000 units, just let me know. I can provide fleet motorcycle requirements. Maramihan na motor kaya natin mag-release. So yun guys, up until next time, maraming salamat guys. Again, thank you very much for watching. Andrew here, peace out, ride safe. Woo-hoo!